Binuksan ni Huang Zhaozong ang kanyang depensa at pinapasok ang demonic energy sa kanyang katawan na sumisira sa water element. Nagbago ang ekspresyon ni Liong Xiao at natakot na sinabi, "Pinapasok mo ang demonic energy sa iyong katawan. Baliw ka na. Gusto mo ba talaga akong mamatay?" Sabi ng demonic dragon, ang demonic energy ay nasa katawan mo na, ngunit pinipigilan ito. Ang demonic energy ay sumisira sa lahat ng bagay at kasing lakas ng Nine Heavens Emperor Key. Kailangan mo lang protektahan ang iyong Sea of Consciousness at Spiritual Altar para hindi makapasok ang demonic thoughts. Maliban doon, maaaring gamitin mo ang iyong hindi mahuhulaan at misteryosong divine power. Pero sapat na ba ang kaunting iyon para punan ang pagitan ng iyong mga ngipin? Ang divine power sa Dantian ni Liong Xiao ay mas malakas pa kaysa sa Nine Heavens Emperor Key at demonic energy, ngunit napakanipis nito kaya hindi nito kayang alisin ang water element na gumugulo sa kanya. Nagpatuloy ang demonic dragon, bukod dito, hindi ba't malapit ka na sa katawang walang kamatayan? Ang pagpapasok ng demonic energy sa iyong katawan ay maaaring magsanay sa iyong katawan upang maabot ang pinakahuling estado na ito. Higit pa rito, kahit na hindi malinis ng demonic energy ang water element, kung makalusot ka sa katawang ginto na walang kamatayan, maaari mong gamitin ang kapangyarihan ng katawang ginto upang itaboy ang water element palabas ng iyong katawan, o kahit nasipsipin ito. Naintriga si Liong Xiao pagkatapos makinig. Tama ang sinabi ng demonic dragon, ngunit ang pagpapasok ng demonic energy sa katawan ay lubhang mapanganib. Kung hindi ito makontrol, madali itong mawalan ng kontrol at magdulot ng demonic thoughts na hahantong sa demonic path. Wala ka ng ibang paraan. Kung hindi, magpatuloy ka na lang sa pagsipsip ng spiritual energy at direktang tumagos sa 8-star martial grandmaster at pagkatapos ay sipsipin ang demonic energy sa iyong katawan, iminungkahi ng demonic dragon. Pagkatapos magsalita, pumikit ito at nagpatuloy sa paglilinang. Naintindihan ni Liong Xiao na wala nang mas mahusay na solusyon. Ang kapangyarihan ng water element ay parang chronic poison. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang nagiging mas malala. Matapos maintindihan ito, binawi niya ang Yuan Qi sa paligid ng kanyang katawan, at ang vacuum state ay agad na nawala. Muling binalot siya ng lawa. Nagpatuloy si Liong Xiao sa paggawa ng incantation gestures, nagpakita ng one vein of creation, at walang tigil na sinipsip ang spiritual energy upang atakihin ang bottleneck ng 8-star martial grandmaster. Lumipas ang panahon at ang spiritual energy sa lawa ay naging mas manipis. Dati, nang pinapanday niya ang unfettered Jade Trace Flat Lake Mirror, ang Thunderwind Merchant Association ay patuloy na nagbuhos ng isang maliit na mineral vein dito upang magtagumpay sa paggawa nito. Bagamat unti-unti itong kumalat sa paglipas ng panahon, ang spiritual energy na naiwan nito ay kahanga-hanga. Kung iba pa ito, matagal na silang sumabog at namatay. Basagin! Mahinang sigaw ni Liong Xiao at nabasag ang bottleneck. Ang kapangyarihang pumipigil sa kanyang buong katawan ay lumuwag, na parang bumalik agad siya sa normal, ngunit mabilis itong naging mas mabigat. Kinuha ni Huang Zhaozong ang kanyang kamay, gumawa ng incantation gesture gamit ang kanyang 5 daliri, at itinuro ito sa kanyang dantian ng ilang beses. May narinig na tunog ng kampana, at agad na kumalat ang sound waves sa tubig na nagpapalabas ng vacuum area. Unti-unting lumitaw ang isang maliit na kampana na kasinlaki ng kamao mula sa kanyang dantian, na lumulutang sa ibabaw ng kanyang ulo. Ang lawa ay tila natatakot sa sinaunang kampanang ito, at ang kalmadong ilalim ng tubig ay naging marahas. Sigaw ng demonic dragon, simulan mo na. Gagawin ko ang lahat para protektahan ang iyong spiritual altar at Sea of Consciousness. Kung matatapos ka, lahat tayo ay matatapos. Nang umalis si Huang Zhaozong, ang demonic energy na pinipigilan ay agad na lumabas, na marahas na kumalat sa lahat ng bahagi ng kanyang katawan, na direktang pumasok sa kanyang mga meridian at katawan, na pilit na sumisira sa lahat. Sa sandaling ito, lumitaw ang mga itim na marka sa balat ni Liong Xiao. Ang mga ito ay mga kakaibang sinaunang simbolo na lumilitaw, at sa bawat paglitaw nito, ang demonic energy sa kanyang katawan ay nagiging mas malakas. Posibleng masakop nito ang kanyang buong katawan. Ano to? Gulat at takot na tiningnan ni Liong Xiao ang mga itim na pattern sa kanyang katawan. Labis siyang nasaktan at natakot na sinabi, "Demonic Dragon, normal ba ang katawan ko?" Seryosong sinabi ng demonic dragon, hindi normal. Ano? Nawalan ang boses si Liong Xiao at sinabing, hindi normal.
Huwag mo akong papatayin. Anong nangyayari? Nararamdaman kong ang mga pattern na ito ay nagtutulungan upang bumuo ng isang kakaibang marka na bumubuo ng bawat layer, ngunit ito ay purong kapangyarihan. Tila kaya nilang bumuo ng selyo sa kanilang sarili. Sakit din sa ulo ng demonic dragon at nahihiyang sinabi, hindi ko pa naranasan ang ganitong sitwasyon. Ibaba ang demonic energy ng isang dakilang demonyo sa ibang demonic energy. Galit na sinabi ni Leon Xiao, akala ko pa naman naiintindihan mo. Nakakainis. Mamamatay na ako dahil sa'yo. Sa ganitong panahon, kailangan ko na lang lunukin ito. Nakaramdam siya ng kawalan ng lakas sa kanyang puso. Sinimulan niyang magpumilit. Hanggat hindi nawawala ang spiritual altar at sea of consciousness, hindi malaki ang problema. Bukod dito, ang demonic energy ay dahan-dahang sumisira sa nakalalasong water element sa kanyang katawan. Ipinakita ng kanyang mga kamay ang Great Evolution Divine Art, at lumitaw ang isang gintong pattern sa kanyang sea of consciousness na puno ng kapangyarihan. Nagpapakita ito ng maswerteng aura na nagliliwanag sa spiritual altar at ginagawa itong napakatahimik. Hindi nagtagal, lumitaw ang mga demonic vein sa labas ng kanyang katawan. Nalaman ni Leon Xiao na kahit na sinubukan niyang pigilan ang Yuan Qi, madali itong masisira. Kumalat pa rin ang itim na qi sa kanyang batok, at pagkatapos ay natakpan ng mga ugat ang kanyang mga pisngi at kumalat sa kanyang noo. Biglang bumukas ang ancient heavenly eye at lumiwanag ang liwanag sa kanyang mga mata na nagpapalabas ng isang dilaw na ilaw na bumubuo ng isang ginintuang sinag sa paligid ng heavenly eye na nagpoprotekta sa spiritual altar sa kanyang gitna ng kilay at naghihiwalay sa demonic energy sa labas. May gulat na ekspresyon ang demonic dragon habang tinitingnan ang buong katawan ni Leon Xiao. Maliban sa kanyang gitna ng kilay, ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng siksik na demonic patterns na halatang katulad ng imahe ng isang dakilang demonyo. Pinipigilan niya ang kanyang takot sa kanyang puso at sinabing, tila nagtagumpay ka. Okay ka lang ba? Paulit-ulit itong nagtanong ng ilang beses, ngunit hindi sumagot si Leon Xiao. Nanatili siyang tahimik. Biglang dahan-dahang itinaas ni Leon Xiao ang kanyang mga kamay at gumamit ng kakaibang mga paggalaw upang pisilin ang itim na demonic energy. Dahan-dahan itong namuo sa ilalim ng kanyang hand seals at lumitaw ang isang itim na imprint sa kalangitan. Sabi ni Leon Xiao, maganda. Ang pagbuo ng mga pangunahing elemento ay ang pagbuo ng mundo. Ang lahat sa universo ay umiiral sa loob nito at hindi maaaring sirain. Ang binagong water element ay nakolekta ng divine power. Tingnan mo ang mga sinaunang kasulatang ito. Tinignan ng demonic dragon at nakita ang isang patak ng berdeng tubig na namumuo sa gitna ng mga ginintuang kasulatan. Ang berde ay sobrang lalim na patuloy itong gumagalaw sa ginintuang liwanag sa isang hindi tiyak na hugis. Seryosong sinabi ng demonic dragon, ito ang water element. Sabi ni Leon Xiao, kung hindi ako nagkakamali, dapat itong 100 rivers source water. Napaiyak siya at sinabing, napakasama na napakaliit nito. Tila hindi ito sapat upang punan ang pagitan ng aking mga ngipin kapag binubuksan ko ang domain world sa Diyos na mundo. Sabi ng demonic dragon, bagamat maliit ito, napakahalaga nito. Itago mo ito. Sino ang nakakaalam, maaari mo itong maibenta sa magandang presyo sa hinaharap. Hindi ko alam kung ang mga lawang ito ay maaaring magbuo ng kaunti. Umiling si Leon Xiao at sinabing walang saysay. Ang lawang ito ay may isa lamang patak ng 100 rivers source water. Nilinang ko ang higit sa kalahati ng patak. Ang natitirang bahagi ng lawa ay may napakalaking intensity. Ang demonic energy sa aking katawan ay nanloloko. Hindi na sayang ang pagpunta ko sa ilalim ng tubig sa pagkakataong ito. Ibinaliktad niya ang kanyang kamay at agad na itinago ang kalahati ng 100 rivers source water sa Diyos na mundo. Itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan ang kalangitan sa labas. Ang vacuum state ay isang malinaw na lawa, ngunit hindi niya makita ang kalangitan dito. Hindi ito isang pormasyon o pagbabawal, ngunit isang suwan kiban. Para masira ito, maaari lamang itong masira gamit ang puwersa. Nanlamig ang mga mata ni Leon Xiao at binuksan ng kanyang kanang kamay ang isang malamig na qi na namuo sa kanyang palad. Gusto ng malamig na sandata na masira sa hangin. Old Yuan, hayaan mo akong makita kung ang North Heaven Cold Star Aaron Sword mo ba ay pinanday sa siyam na order ng tribulation. Sigaw ni Leon Xiao,
at sa wakas ay namuo ang malamig na key sa kanyang kamay sa isang sinag ng ilaw, isang malamig na sinag ng ilaw mula sa labas ng espasyo. Nang hawakan niya ang North Haven Cold Star Sword sa kanyang kamay, agad na nagsimulang gumalaw ang lawa, at ang mga alon sa lahat ng direksyon ay nagsimulang kumilos. Ang mga bituin ay tumatago sa ibabaw ng lawa at namumuo sa kalangitan. Nagsimulang mamuo ang mga thundercloud. Sa sandaling ito, sa labas ng lawa, matagal nang naghintay ang lahat ng tao ng ilang oras. Lumipas ang panahon at matagal na nilang nawala ang kanilang pasensya at nagsimulang magalit. Anong nangyayari? Hindi. Ba't hindi siya umaalis dito? Nagpupumilit akong agawin ang isang record, ngunit hindi ito isang lakad sa parke. Tumahimik ka. Kung malakas ka, umakyat ka. Sirain mo ang kakaibang lawang ito para sa amin. Anak ng maraming eksperto dito, pero parang kahoy sila. Kung mayroon akong cultivation ng isang martial grandmaster, sisirain ko ang lawa gamit ang isang palad. Paano ako mananatili sa lugar? Alam mo na hindi ka martial grandmaster, kaya sumunod ka na lang sa akin. Kung inisin mo ang mga eksperto na yon, mamamatay ka at walang lugar na paglilibingan sa'yo. Nagsimulang magreklamo ang lahat, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na humakbang sa lawa sa kanilang harapan. Sa wakas ay hindi na nakatiis si Jin Suan at sinabing, matagal nang nawala ng kontak si Yong Xiao. Hula ko na nakulong siya. Bakit hindi tayo magtulungan para sirain ang lawang ito? Hindi siya pinansin ni Tanjon, ngunit tumingin sa likod at sinabing, may narinig akong tunog ng kampana sa ilalim ng lawa. Iniisip ko pa rin kung nagkamali ako ng pandinig. Naramdaman ba ninyo? Masayang sinabi ni Jin Suan, kaya totoo pala. May boses na lumabas sa ilalim ng itim na balabal, malabo ko ring narinig ang tunog ng kampana. Tama, may narinig nga akong tunog ng kampana. Dapat nahihirapan si Leong Xiao sa loob. Dahan-dahan ding sinabi ni Xun Ziming na iwinagayway ang isang balahibong pamaypay, hindi ko alam kung kailangan namin siyang tulungan. Bagamat ang tunog ng kampana ay paulit-ulit at bahagyang narinig, hindi ito nagmamadali o mabagal. Maliwanag na may ritmo ito. Sabi ni Tanjon, sige, maghintay tayo ng kaunti. Hanggat hindi tayo nagmamadali, may magmamadali. O, mahinang umiti si Xiao Minghui at sinabing, hindi kaya ang mga tao ng Merchant Association. Tinakpan ni Tanjon at sinabing, hindi ko sila nakikitang makapaghintay ng matagal. Sa sandaling matapos niyang magsalita, ang mahigit 100 ng merchant forces na pinamumunuan ng Thunderwind Merchant Association ay lumakad. Puno ng malamig na ngiti ang kanilang mga mukha. Tumawa ng malakas si Dilin sa malayo at sinabing, haha, bakit kayo nakatayo sa tabi ng lawa at nagpapalamig? Haha, malamig na tumawa si Tanjon at sinabing, nagtatago ako sa gilid at nanonood. Ngayon lang kayo lumabas. Namula si Dilin at mahinang sinabing, hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng Sect Master Tan sa mga salitang ito. Paano kayang pigilan ng isang lawa ang North Dipper Sect, Laire Scorpion Sect, New Moon Sect, at maraming nakababata na kapatid? Sabi ni Tanjon, dahil narito na ang mga pangunahing tao, dapat ninyong bawiin ang inyong mga pagbabawal. Aalis na rin ang lahat. Tumingin si Dilin sa kalangitan at sinabing, hindi ko talaga maintindihan kung bakit sinasabi ni Sect Master Tan ang mga salitang ito. Nanlalamig at nakamamatay ang mukha ni Jin Suan, at galit na sinabing, panlilin lang, panlilin lang, panlilin lang. Thunderwind Merchant Association ba ito? Hindi ba kayo natatakot na maging katatawanan sa mundo kapag kumalat ito? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Dilin, at galit na sinabi sa bawat salita, Jin Suan, maaari kang kumain ng anumang gusto mo, ngunit hindi ka maaaring magsalita ng anumang gusto mo. Kung magkamali ka, ikaw mismo ang mamamatay. Hindi ka maaaring magsalita ng walang katotohanan, dahil kung magsinungaling ka, posibleng mamatay ang buong pamilya mo. Ang pinakamahalaga sa isang merchant association ay ang reputasyon. Kung hindi maganda ang reputasyon mo, hindi mo kailangang sirain ng iba ang brand mo. Mapuputol mo na ang iyong pundasyon. Lumubog ang puso ni Jin Suan, tumawa at sinabing, Dilin, nangangahas ka lamang na pisilin ang mga malambot na peras. Isa kang anghero. Namula si Dilin sa sobrang galit. Seryosong sinabi ni Fang Qianhe, ano ang iniisip mo? Paano kang nangangahas na ituro ang ilong kay President Dilin? Malinaw na miyembro ka ng isang merchant force, ngunit tumatayo ka sa mga kalat ng South Flame City. Isa kang traitor. Kung sasabihin mo pa ang isang salita, papupuntahin kita sa Western Heaven.
May lumabas na malamig na ilaw sa kanyang mga mata. Matagal na niyang nais ang Purple Cloud Merchant Association at malapit na niyang agawin ito. Mayroon siyang ideya na gamitin ang pagkakataong ito upang alisin si Jin Xuan at mapabilis ang proseso ng pang-agaw. Sa pag-isip nito, nagpakita ng aura ang Martial Grandmaster sa kanyang katawan at sinupil ito sa harap. Agad siyang nakatuon kay Jin Xuan na naggingisi at sinabing, President Jin Xuan, kung wala ka ng puso para sa Merchant Association, huwag mo kaming sisihin sa hindi pagkilala sa iyong pagmamahal. Ngayon, aalisin ko si Fang Qianhe para sa Merchant Alliance at ipapadala ka sa Heaven. Hihi. Sa tingin ko ay hindi masama ang iyong hitsura. Kung pumayag kang maging alagang hayop sa ilalim ng aking balakang at paglingkuran ako ng komportable, maaaring iligtas kita sa kamatayan. Ang aura sa kanyang katawan ay unti-unting lumapit at namutla ang mukha ni Jin Xuan. Kinagat niya ng mahigpit ang kanyang mga ngipin at walang laman ang kanyang mukha. Hindi man lang niya masabi ang isang salita. Sinubukan niyang ilipat ang yuan power ng desperado at pilit na sinabi ang salitang walang hiya sa kanyang puso. Kinakabahan din si Mei Dongger. Bagamat hindi niya kilala si Jin Xuan, naglakad siya kasama si Liang Xiao. Walang duda na kaibigan niya siya. Ang kaibigan niya ay kaibigan niya. Mabilis niyang tiningnan si Tanjun at sumigaw, Deputy Secmaster, Sir. Itinaas ni Tanjun ang kanyang ulo at sinabing, Oh, ang ganda ng panahon ngayon. Haha, napakaganda, 10,000 milya na walang ulap at napakalinaw. Ngumiti rin si Xun Ziming na nagpapakita ng kanilang saloobin na nagpagalit kay Mei Dongger, ngunit wala siyang magawa. Nang makita ni Fang Qianhe ang kanilang saloobin, mas naging matapang siya sa kanyang puso at umaabot ang kanyang pagmamataas sa kalangitan. Sabi niya, President Di, at lahat ng President, nakita niyo ngayon na ang President Jin Xuan ay nakikipagsabwatan sa iba para saktan ang interes ng ating Merchant Alliance. Talagang karumal-dumal ito. Palilinisin ko ngayon ang trader na ito para sa Merchant Association. Dapat kong bigyang kahulugan ang katarungan. Ang gawa na ito ay isang biyaya para sa Merchant Alliance. Si President Jin Xuan ay tuso at nawalan ng katinuan. Malayo na siya sa landas ng kasamaan. Namatay siya ngayon dahil gumagawa siya ng problema. Tama, masasaksihan ito ng lahat. Kung may anumang hindi pagkakaunawaan sa hinaharap, nasa puso ng lahat ang katarungan. Nagbigay ng pahintulot ang isang grupo ng mga tao sa Merchant Association. Ang bawat isa ay may malalamig na mukha na nagpapakita ng isang hindi nakikialam na saloobin. Nang makita ni Fang Qianhe na hindi nakikialam ang mga tao ng North Dipper Sect at ang mga tao ng Merchant Association ay nakatayo sa kanyang panig, agad siyang tumigil sa pag-aalala. Ngumiti siya ng malakas at humakbang pasulong. Naging mas mabigat ang pressure. Na nagmamataas at galit siyang ngumiti at sinabing, sundin mo ako at mabubuhay ka, labanan mo ako at mamamatay ka. Jin Xuan, itinakda ng langit na mamatay ka. Ipapadala kita sa Heaven. Nang makita niya ang paraan ng mahigpit na pagkakakagat ni Jin Xuan sa kanyang mga ngipin, habang sinusubukang pigilan ang kanyang pressure, mas lalo siyang nasiyahan sa kanyang puso, tulad ng isang pusa na nilalaro ang isang daga. Tumawa siya ng malakas at sinabing, Haha, huwag kang matakot o mag-alala. Pagkatapos mong mamatay, aalagaan ko ang lahat ng negosyo ng Purple Cloud Merchant Association. Haha, mamatay ka ng payapa. Sa nakamamatay na intensyon na lumalabas sa kanyang mukha, handa nang umatake si Fang Qianhe. Sa sandaling ito, nagbago ang panahon at natakpan ng maitim na ulap ang kalangitan. Sa hindi mabilang na dagundong, dumagundong ang kulog sa kalangitan. Sa 8 direksyon, may lumitaw na mga ulap. Ang kalangitan, na dating malinaw at maliwanag, ay biglang naging siksik na maitim na ulap. Sa bawat layer ng maitim na ulap, may kulog at kidlat na kumikislap at patuloy na nagtitipon sa lawa. Anong nangyayari? Natakot ang lahat at tumingala. Nakita nila ang kalangitan na naging dagat ng kulog at kidlat. Ang kapangyarihan ng kidlat ay lalong lumalakas at dahan-dahang naging berde. Sa huli, nagpakita pa ito ng senyales na nagiging kulay lila. Nagbago ang kalangitan at nagsimulang gumalaw ang hangin. Anong nangyayari? Natulala rin si Fang Qianhe na handa nang umatake sa kanyang lugar. Nagulat na sinabi ni Xun Ziming, ano to? Sabi mo kanina na maganda ang panahon. Bakit nagbago? Sinulyapan siya ni Tanjun, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagiging seryoso.
Nakatitig siya sa mga thunderclouds sa kalangitan, na lubhang natakot. Natakot na tumingin ang lahat kay Dylan at galit na sinabing, "The old scoundrel, anong kalokohan ang ginagawa mo? Anong uri ng kidlat ang mga ito?" Hindi rin alam ni Dylan na nakatingin sa lawa. Sa sandaling ito, ang lawa ay patuloy na kumukulo at hindi na kasing tahimik ng dati. Sa ilalim ng pressure ng heavenly lightning, mas lalo itong naging maliit. Chai chai chai. Nagtitipon ang kulog at kidlat, at sa wakas ay namuo sa isang tiyak na antas, na nagiging isang sinag ng kulog at sinaktan ang unfettered jade trace flat lake mirror. Parang kulog dragon, pumasok ang kulog dragon sa lawa, na agad na ginawang berde ang buong lawa. On! Nasira ang ibabaw ng tubig, tulad ng isang salamin na biglang nabasag. Pumailan lang sa kalangitan ang tubig at kumalat sa lahat ng direksyon tulad ng ulan. Ang unfettered jade trace flat lake mirror ay isang 8th order na Xuanqi lamang. Paano nito mapipigilan ang 9th order na thunder tribulation? Pagkatapos pigilan ang ilang sinag ng thunder tribulation, sumabog ito at gumuho sa berde kidlat. Lumipad ang isang figura mula sa loob, hawak ang isang espada sa kanyang kamay, na naglalabas ng maliwanag na liwanag. Nagulat ang lahat at naglakihan. Ang kanilang mga pupils na nakatitig sa pamilyar na figura. Sa mga mata ni Jin Xuan, may nagbabalik na init. Nagsimulang bumagsak ang mga luha na nakihalo sa nagbabagsak na tubig. Hindi nila mapag-ibahin ang isa't isa. Tila tinatapakan ng figura na iyon ang kidlat. Bawat hakbang sa ilalim ng kanyang mga paa ay nangangailangan ng isang sinag ng thunder electricity. Isiniwalat nito ang tunay na mukha ng unfettered jade trace flat lake mirror. Ang yelong tunog ay nag-echo, "Hindi maganda ang pandinig ko. Sino ang nagsabi kanina na gustong ipadala ang kaibigan ko sa heaven?" Pakiusap na tumayo ang high-ranking person na ito. Rumble! Ang mga tao sa paligid ni Fang Qianhe ay hindi inaasahang kumalat. Iniiwan si Fang Qianhe na nag-iisang nakatayo. Sa ilalim ng kanyang aura, hindi kusang umatras si Fang Qianhe. Titik na nakatitig sa kanya ang mga mata ni Liong Xiao at sinabi niya, "Oh, lumalabas na si President Fang. Huwag mo nang alalahanin ang pag-uulit nito sa akin. Gusto kong marinig itong malinaw." Nyanig ng buong katawan ni Fang Qianhe at ang kanyang titig ay naging seryoso, tulad ng kanyang buong katawan ay tinamaan. Ang kanyang buong katawan ay labis na hindi natural. Siya ay isang 7-star Martial Grandmaster at tinititigan ng isang Martial Grandmaster na nagiging sanhi ng takot. Mas lalo siyang natakot sa kanyang puso at umatras. "Hindi ko sinabi. Kalimutan mo na. Sa mundong ito, hindi lahat ay nangangailangan ng pagsasabi." Itinaas ni Liong Xiao ang kanyang talukap ng mata at binuksan at isinara ang liwanag, hindi mahuhulaan. Mayroon pang ang kidlat na kumikislap sa loob nito. Sinasalamin ng berde kidlat ng kalangitan ang kanyang sarili, tulad ng kalangitan na bumabagsak sa langit. 10,000 milya ng langit ay tinatakpan ng berde, na binabalot ang bilyon-bilyong taon. Ang tumatagal at hindi nasisirang kapangyarihan ng langit at mga bituin ay nagtipon sa ilalim ng aking espada. Itinaas ni Liong Xiao ang North Heaven Cold Star Sword at malamig na tiningnan ito sa ibaba. Ang kanyang estado ng isip ay hinamak ang lahat ng nabubuhay na nilalang. Nararamdaman ng lahat na may malamig na yelo sa kanilang mga puso na tumatama sa kanila. Kapag naranasan mo na ito ng mag-isa, mauunawaan mo lamang kung gaano kalungkot ang titig na yon. Espada Decision Starfall. Sa isang pagbawas, ang liwanag na parang tubig ay ipinanganak sa North Heaven Cold Star Sword na namumuo sa kapangyarihan ng bituin, tulad ng mga bituin sa kalangitan na bumabagsak sa mundo. Ang kapangyarihan ng langit na kulob na namuo sa espada ay pinutol din ng espada. Sa isang espada, humina ang lahat. Tila hindi gumagalaw ang oras sa sandaling ito. Sa kalangitan at sa mundo, espada na lamang ang natitira. Wala nang sinuman, wala nang anuman. Namutla ang katawan ni Fang Qianhe. Tila inatake siya ng espada. Tanging ang nabalot sa ilaw ng espada ang makakaalam kung gaano kalakas ang espada. Hindi lamang mayroong kidlat ng bituin, ngunit mayroon ding pag-ikot ng langit na